Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok din ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ng ating mga viewers na may maraming na i-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 61 na mga comments. Nandyan din si Maria Midasiplon. Meron siyang 34 na mga comments. Phil Macabato. Meron siyang 31 na mga comments. Nandyan din si Joy Manepes. Meron siyang 28 na mga comments. And Tess Faraon. Meron siyang 26. Lahat ng mga comments. Okay? So, thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan, syempre, yung napakamainit na balita, yung nangyari kahapon doon sa Senado, kaguluhan doon kasi nga, inaristo na itong si Jingay Estrada. At saka itong si Mama, St. Peter Cayetano, abay umiksi na mga kababayan. So mamaya pag-usapan natin yan. At syempre pag-usapan din po natin itong investigation tungkol doon sa Senate putukan doon sa merong barilan doon sa loob ng Senado kasi nga meron ng pinapadalhan ng sabina yung taga-NBI. And also yung bakbakan ni John Vic Remulla versus Cayetano. At last mga kababayan, no, meron nang nagawa na tama itong si John Vic. Kasi hindi siya nagpatinag kay Cayetano. O, di ba? Noong una kasi, ang lakas ng boses, parang sinigaw-sigawan pa nga niya, di ba, si John Vic Remulla? Kaya siguro uminit ang ulo ni John Vic. So ngayon, kanyang sinagot. O, di ba? Ang daming nangyari ho. Asan pa doon sa nangyari sa minority block na kung saan pinutulan o tinanggalan ng aircon at saka internet. Di ba? So before that, mga kababayan ko, syempre, i-announce muna natin ang nanalo sa ating pa-contest na paayuda ng comment na may pinakamaraming likes or heart dyan sa ating comment section. Okay, so ang nanalo sa ating pa-contest ay comment galing kay Leiba Barcelona. So ang kanyang comment mga kababayan ay meron hong 31 lahat. 31 lahat na mga likes or nag-heart sa kanyang comment. Kasi ang kanyang comment, sabi niya, "Yes, Sir Ivan, akala nila makakalusot na sila. Puro splander ang kaso nila, kaya mahiya naman sila." Okay, so ang kanyang comment ay merong 31 lahat na mga heart. Again, congratulations kay Ma'am Leiba Barcelona. So kay Ma'am Leiba, I think nanalo na siya last time mga kababayan. That is 4 vlogs ago yata yun. So siya ang nanalo. So alam na niya kung paano i-claim ang kanyang premyo dito sa ating pa-contest. Okay? So again, congratulations kay Ma'am Leiba Barcelona. Mga kababayan ko, last Sunday ay birthday ni Sara Duterte. So ano ang inyong birthday wish para kay Sara Duterte? Kasi nga, di ba, ang dami ng mga nagbigay ng greetings sa kanila. Ito din ang mga DDS, nagpakalat din ng AI image na kung saan nandyan daw sa labas ng Senado mga kababayan at doon din sa I'm not sure kung saang lugar yon, basta nagrally sila. Marami daw tao na pumunta doon. Kasi nakapag bodol fight mga kababayan. Yung bodol na kain, pero nakalagay doon sa comment or sa post ng DDS, bodol na pabubudol. Diba? Mali yung caption. Parang bodol na pambubudol. Mali yon. Bodol fight na pagkain, B-O-O-D-L-E. Diba? Pagkain yon. Pero ang mga DDS, EI image na nga, B-O-D-L-E pa, or budol, or B-O-D-O-L.
O, di ba? Mali na. Alam nyo yung mga DDS, no? Hindi talaga nila alam kung ano yung EI or hindi. Ang tatanga talaga eh. Kasi hindi lang napansin mga kababayan, parang nag-repost sila, di ba? Nirepost nila, nin-share nila yung post ng isang mga kalyado nila, pero hindi nila tiningnan na yun ay AI na image. Ang daming tao daw. Nakakatawa talaga eh. Mga gonggong. Ang tatanga talaga. Hindi man lang nila tiningnan yung AI na icon. Ang ibig sabihin mga kababayan, kapag parang I'm not sure kung anong tawag dito, parang diamond yata yan, di ba? Diamond icon, yan ay galing sa AI image ng, merong dalawa yan eh, di ba? Merong Gemini at saka yung sa Meta nila or sa Meta na AI, dalawa yan. So ibig sabihin, yan ay AI, pero hindi napansin ng mga DDS. Di ba? Feeling nila ang daming tao daw sa labas ng Senado, kumakain doon kasi daw birthday ni Sara Duterte. So ulitin natin dito ang ating question. Ano ang inyong birthday wish para kay Sara Duterte? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Merong birthday wish ho, itong si Yuse Claire Castro. At ito ang maganda. Humabol ng greeting si Palace Press Officer Yuse Claire Castro para sa 48th birthday ni VP Sara. Sinagot din niya ang mga bagong tirada ng kapatid ng bise. Natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ng Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara. Ito ang bati ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte para sa kanyang 48th birthday nitong nakaraang linggo. Makikitang ang hawak na screenshot ni Palace Press Officer Claire Castro ay galing sa video ng bise para sa nagpakilalang bagman umano nito na si Ramil Madriaga. Iprenesenta ang naturang video greeting sa House Justice Committee proceedings ng kanyang impeachment case. Pinabulaanan din ng palasyo ang pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte na without the help of his sister, President Marcos would not have won by the margin that he did. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Dagdag ng Malacanang, malinaw na ngayon ang pagkakaiba ng Pangulo at ng bise sa maraming bagay. Naninindigan daw si PBBM para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi raw nagbabakasyon at walang kilalang assassin. Wala rin daw kinukonsinting fake news ang Pangulo at higit sa lahat, pinapapanagot ang dapat managot. Tugon pa ng Malacanang kay Congressman Pulong, manood ng mga press briefing para alam kung ano ang ginagawa ng pamahalaan. Malaking fake news yun. Yung sinabi ng mga DDS, di ba yan yung lagi lang banat na nanalo daw si President BBM dahil kay Sara Duterte. Yan ay malaking fake news. Kasi unang-una, ang mga DDS, hindi ho lahat bumoto kay President BBM. Di ba ang grupo ni Banat Bay ay doon sila sumuporta kay Isko Moreno? Ibig sabihin, hindi lahat ng mga DDS bumoto kay President BBM. Pero lahat ng mga loyalista bumoto kay Sara Duterte. Diba? So yan ho ay hindi matanggap ng mga DDS at hindi talaga ma-absorb ng kanilang mga kautukan, ng kanilang mga pag-iisip na itong si Sara Duterte nanalo dahil sa mga loyalista. Marami ho mga loyalista. Tingnan nyo yung bilang. Nung nanalo itong si Digong last 2016 mga kababayan, nanalo si Digong dahil ho sa mga loyalista. At saka nakita rin natin yung ebidensya na itong si Digong ginamit lang si Apu Lakay. Kasi nga diba nag-post ako doon sa ating Facebook account na merong conversation doon ng maisog na isa sila dito sa pakana kung bakit natanggal or na-expedite daw or napunta sa ibang lugar ang pamilya Marcos. At saka sila din dito yung pakana daw kung bakit natanggal sa pwesto si Apu Lakay. Inamin ho ng grupo ng maisog. Ang ibig sabihin, itong mga alipores ni Digong at saka itong si Digong, ginamit lang ho si Apu Lakay at ang mga loyalista para siya manalo. Diba? So, alam niyo mga kababayan ko, itong mga banat, mga naratibo no, ng mga DDS, nakakatawa talaga eh. Talagang hindi natin sila maiintindihan
kung bakit nababakalat pa rin sila ng fake news. Nababakalat pa rin sila ng mga AI images. Bakit? Kasi dyan na lang sila kumakapit kasi gipit na sila at ipit na sila dito sa mga nangyayari, lalo na dyan sa Senado. At marami ng mga kalyado nila na may mga kaso. Diba? Kaya hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kasi alam natin kung sino dito yung grupo na kanilang laging sinasamahan at saka sinusuportahan para masuportahan ang mga DDS at saka itong si Sara Duterte. Yung mga DDS senator. Pero ang nangyari ngayon sa mga DDS senator, isa-isa na sila ditong nakakasuhan. Isa-isa na sila dito na makukulong. Una, di ba? Nakita na natin itong si Jingo Estrada. Nakulong na din yung si Bong Revilla. Baka susunod na rin itong si Marcoleta, itong si Bongo, di ba? Si Chis Escudero, yung bilyar, mga bilyar. At saka marami pang iba na iniisa-isa na sila dito na nakakasuhan at pinapanagot sa ating batas. Diba? At saka doon kay Pulong Duterte, dapat ka manood kay Sir Ivan para alam mo yung mga lakad ni President BBM at kung ano yung mga tinatrabaho ng ating presidente. Ito ang ating example. Bayan inangat pa sa enhanced strategic partnership ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng state visit sa bansa ni Vietnamese President To Lam. Magbubukas ito ng mas malawak at matatag na kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa, ekonomiya at people-to-people ties. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., highlight ito sa relasyon ng dalawang bansa na nataon sa selebrasyon ng ika-5 dekada ng diplomatic relations ng Vietnam at Pilipinas. Sinimula ni His Excellency To Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam and President of the Socialist Republic of Vietnam ang ikalawang araw ng kanyang state visit sa bansa sa isang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta sa Maynila. Matapos nito ay sinalubong siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang grounds kung saan siya ginawaran ng arrival honors. Pinatugtog ang mga pambansang awit ng dalawang bansa at nagkaroon din ng 21-gun salute. Isa-isa ring ipinakilala sa mga heads of state ang mga miyembro ng kanilang mga gabinete. Matapos nito ay tumungo na ang dalawang leader sa palasyo kung saan pumirma sa guestbook si President To Lam. Sumunod dito ay nagsimula na ang bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa State Dining Room ng palasyo. Binigyan diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng partnership ng Pilipinas at Vietnam na kaisa-isang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia na ngayon ay mas pinaigting pa sa pagkakaroon ng isang enhanced strategic partnership. There is no doubt that the Philippines and Vietnam share a common interest in maintaining peace, stability, and a rules-based order in our region anchored firmly on international law, including the 1982 UNCLOS. Sinaksihan din ni Pangulong Marcos at President To Lam ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan, kabilang dito ang defense cooperation, technology and digital cooperation, tourism cooperation at memorandum of understanding sa pagitan ng University of the Philippines at Academy of Public Administration and Governance ng Ho Chi Minh National Academy. Ultimately, our exchanges today have made one truth abundantly clear. The enhanced strategic partnership does not merely secure our bilateral interests. It firmly positions the Philippines and Vietnam as steadfast anchors of peace, innovation, dynamism, and sustainable growth across ASEAN and the wider Indo-Pacific region. I am fully confident that given our common resolve and vision, Vietnam and the Philippines will add further depth, substance and effectiveness to our enhanced strategic partnership for the interests of our two peoples and to contribute to peace, stability, cooperation and development in the region and beyond. Sa darating na Hulyo ay ipagdiriwang ng Pilipinas at Vietnam ang ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Muling natiyak ang commitment ng Estados Unidos sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor sa isang pag-uusap sa telepono ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Nakipag-usap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Sa isang phone call, tinalakay ng Presidente at ng kalihim ng Estados Unidos ang prioridad ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at seguridad, partikular ang pagsulong ng kapayapaan at seguridad sa South China Sea.
Sabi ni Thomas Pigot, spokesperson ng US Department of State, muling natiyak ang commitment ng US sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor at paghanap ng mga paraan para matugunan ang mga hamon sa enerhiya sa rehiyon. Binigyang diin ng Amerika ang patuloy na pagtutulungan at kooperasyon ng dalawang bansa sa harap ng paggunita sa 75 taon na pagiging magkaalyansa at 8 dekadang diplomatic relations ng Pilipinas at US. Ayon sa palasyo, ipinauubayan na nila sa Department of Foreign Affairs ang iba pang detalye, habang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na natalakay sa usapan ni na Pangulong Marcos at Secretary Rubio ang mga usaping pang-ekonomiya gaya ng information technology, business process management, energy at oil supply. Binigyan diin din nila ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon. Samantala nakatakdang magbigay ng Coast Guard vessel ang Amerika sa Philippine Coast Guard. Ipinarating ni Yusek Castro ang mensahe ng PCG kaugnay nito, kung saan sinabing makatutulong ito sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan maging sa mga humanitarian operations gaya ng search and rescue. Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance class ay itinuturing na mahalagang dagdag sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na gampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea. Nakatakdang buksan sa Cebu City ang ikalawang walang gutom kitchen ng pamahalaan. Mula pa sa bayan ng Inabanga, Bohol, si Aling Angelica na dumayo sa Cebu City upang makipagsabayan sa walang gutom kusinero cook-off challenge ng Department of Social Welfare and Development. Ibibida niya ang kanyang ginataang alimango na may kalbasa at laman ng niyog. Benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD si Aling Angelica at ikinagagalak niyang mapasabak sa regional na kompetisyon. Ang pinaka nagustuhan ko is yung provided na yung pagkain namin, Go, Glow and Grow na pagkain. Mga healthy, every month po talaga yun. Malaking tulong to sir kasi yung pagkain, hindi na kami nahihirapan na maghanap pa ng pagkain, yung nutritious food ba, tas nakakatulong siya na maibsan konti yung ibibili namin, magagamit pa namin sa mga bata, mangailangan na sa school. Ayon sa DSWD, bahagi ang cook-off challenge sa social at behavioral change component ng walang gutom food stamps program ng Kagawaran na inilaan para sa mga higit na nangangailangang mga kababayan. Kada buwan, isinasa ilalim ang mga beneficiaries sa nutrition education session kung saan itinuturo sa kanila ang pagluluto ng mga masasarap, mura at masustansyang pagkain. This one is a test. No, we're testing yung mga knowledge na natututunan nila dun sa NES natin. And this is part of how we change the behavior of our beneficiaries to prepare nutritious food, no? Kasi yung nare-redeem nila, niluluto nila yun sa bahay nila. So we're teaching them how to prepare food na masustansya, good for the kids, good for healthy for everyone, all members of the family, but at the same time affordable. Samantala, nalalapit na ang pagbubukas ng pangalawang walang gutom kitchen sa bansa na ipipwesto sa Cebu City, kung saan maaaring makakuha ng libreng pagkain ng ating mga kababayan. So next month, we're expecting to open walang gutom kitchen here in Cebu. The one similar in Pasay. This will be our second kitchen nationwide, open for all na pwedeng kumain, mag-walk-in lahat ng mga nagugutom. We provide their meals, free meals during breakfast and lunch, be it homeless or FISS, be it mga low-income earners, yung mga kababayan nating mababa yung kita na hindi nakakabili ng pagkain or nagugutom, and we are expecting the President to open also the facility. Oh, di ba, Basti? Di ba, Pulong? Merong programa ho si President BBM. May mga proyekto din ang ating presidente. Hindi niyo lang alam kasi hindi kayo nanonood. Di ba? Kapag kasi good news, kapag kasi balita tungkol kay President BBM, di ba ini-skip niyo yan? Ayaw niyong makinig or ayaw niyong mapanood kasi nga allergic kayo kay President BBM. But in fact, marami hong programa at proyekto ang Marcos administration. Marami hong programa at proyekto ang ating presidente. Diba? So tungkol naman sa Walang Gutom Kitchen Program, mga kababayan, na planong itatayo dito sa Cebu City, diba sabi doon ay next month. Actually, this month, mga kababayan. This month. Kasi ang balita na to, this is 3 days ago. So ngayon ko lang naipakita dito kasi nga natabunan, mga kababayan, sa mga init na mga isyo. Diba? So ang programa na Walang Gutom Kitchen itatayo dito sa Cebu City. At kapag maabutan pa yan ni Sir Ivan,
dito sa schedule sa Cebu City, mga kababayan, pupuntahan yan ni Sir Ivan. Kasi kahapon, tumawag ako doon sa taga DSWD dito sa Cebu City. Hindi pa nila alam kung anong exact date na opening sa Walang Gutom Kitchen Program. Kasi after manganak ang aking asawa, mga kababayan, mga after 1 week, uuwi na kami doon sa Leyte. So sana maabutan ni Sir Ivan yung opening ng Walang Gutom Kitchen na dito itatayo sa Cebu City. Pupuntahan natin yan. Katulad doon, di ba, sa opening ng 20 pesos per kilo na bigas ni President BBM, yan ho ay kinover ni Sir Ivan. So hopefully, maabutan yan ni Sir Ivan. Okay? So, enos mga kababayan ko, tungkol naman dito sa nangyari dyan sa loob ng Senado, itong si Cayetano, alam niyo ba na nakita na natin kung ano yung kalidad nito ni Cayetano na walang kwenta talaga. Kasi nga dahil kay Cayetano, nasira yung imahe ng Senado, sirang-sira na ho ang kredibilidad ng Senado dahil yan kay Cayetano. So ngayon, ang kanyang kaibigan, yes kaibigan, negosyante, matalik niyang kaibigan, ibinasura ba? Nilaglag na itong si Cayetano. Kasi according ho sa kanyang kaibigan, mga kababayan, ay hindi niya nagustuhan ang mga hakbang or yung mga galaw na ginagawa ngayon ni Cayetano nung siya ay naging Senate President na. Nag-iba daw, ilalo na, di ba, doon sa nangyari na putukan doon sa Senado, kaguluhan, marami ng kaguluhan na nangyari sa Senado simula nang naupo itong si Cayetano. So ngayon, ito ang pahayag ng kanyang kaibigan. Or baka pinanser din ito ni Cayetano. Pinanser ni DS. Baka lang. Baka pinanser to ni Cayetano. So galit na sa kanya. Dismayado na dito kay Cayetano. Galing yan, balita kay Mike Abe. Matindi ito Matalik daw na kaibigan at taga-suporta matagal na ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kapampangan daw na businessman, na dismayado kay Alan Peter Cayetano. Bakit kaya? Pakinggan po natin itong interview ito at saka kanyang pahayag nitong matalik na kaibigang lumantad na, hindi na nakatiis. Nausapin sa Senado, isang kaibigan ang nawala ng tiwala. Yung values na we share together nung magkasama kami, parang wala na lang. Wala na. Dismayado sa direksyong tinatahak ng senador na dating suportado. Very, very disappointed as a friend. Para sa kanya, hindi ito ang leader na kailangan para sa hinahanap na mabuting pangungobyerno. Ito ang real talk ng Kapampangan business leader na si Rene Romero. Bago tayo actually. Ginagawa tayong mangmang. Lalo na yung kaibigan ko. Ano nga ba ang relasyon ni Romero kay Senator Alan Peter Cayetano? Ayun ang pangalan, Rene Romero, Kapampangan na negosyante na taga-suporta sa politika at iba pa. Matindi Pero wala tayong magagawa. Karapatan niya yan. At saka yan ang damdamin niya. Yan ay lumabas ng balita na atin na ipinapaliwanag dito. Pakinggan po ninyo. Alam niyo, matagal ko ng kaibigan si Alan Peter Cayetano. Nung unang kasama ko siya, isa sa ako'y amazed at nabibilib sa kanya. Walang meeting na inumpisahan na hindi kami nagdasal. Kapag tapos na kaming mag-meeting, magdadasal siya ulit. Doon, ang tingin ko, sabi ko, wow, ito yung mga politikong hinahanap ko. So, yun. For so many years, kasama niya ako. Basta pupunta siya rito, ako mahala sa kanya. Election, talagang full support ako sa kanya. No? Pero ngayon, pag nagbibigay siya ng Bible verses at saka nagdadasal, kneel down siya, kinikalabutan. Grabe Sabi ko, mukhang yung values na we share together nung magkasama kami, parang wala na yun. Bakit ang ganyang dating paghanga napalitan ng kawalan ng tiwala?
But last year, sa impeachment process kay VP Sara, nakita ko yung kanyang tunay na kulay. So, I sent him a letter to withdraw support to him, no? Buhat noon, medyo napasin ko, medyo ano na ako. Pero ngayon na naman, no? Dahil sa impeachment kay VP Sara, makikita mo, nagugulo na naman ang ating bansa. Rene Romero, dismayado kay Senator Cayetano. Very, very disappointed as a friend. Nung nag-withdraw of support ako sa kanya, kaibigan ko pa rin siya. Pero ngayon parang, pati yung pagkakaibigan namin, gusto ko na rin, bitawan. Real talk ng bawat Pilipino. Hindi taga-suporta, matalik na kaibigan, supporters, followers, pati raw yung pagkakaibigan, gusto rin daw niyang bitawan. Mr. Romero ng Pampanga. Ayun o. So, Senator Cayetano, kung gusto mo pong sumagot, magbigay ka ng statement kung ano yung pananaw dyan at gagamitin natin kung ano yung tugon dyan. Yan ay matalik na kaibigan at taga-suporta mo, lumantad. Hindi fake yan, hindi yan AI kasi lumabas talaga siya, nagsalita, nadidinig naman. Yung mahaba yung interview niyan eh. So, salamat doon sa nag-interview dahil isinare niya sa publiko. At ito naman ay walang personalan kasi si Senator Cayetano ay public official, government official. So, entitled ang lahat ng sektor ng mamamayan magbigay ng opinion at pahayag tungkol sa kanilang mga nakikita at observation. Ito kung matalik na kaibigan at supporters, mukhang pinanser pa. Kaya sabi niya, pag pupunta ng Pampanga, sagot daw niya, bahala daw siya. Sa eleksyon, tumutulong din. So, talagang kaibigang nadismaya. Parang naalala ko rin, kailan lang, sino ba yun yung mga classmate ni Alan sa Ateneo, sa law school? Parang nadismaya rin eh. Actually, no isang araw, no isang linggo, nakarang buwan, Mayo, halos lahat ng mga college of law, ng mga maraming eskwelahan dito sa bansa, nagpahayag ng pagkadismaya sa nangyayari sa Senado. Mula nung magsimula nga ito noong May 11, putukan, takasan, nagkandara pa si Bato de la Rosa, tapos may iyakan pa. At yung pag-amin ni de la Rosa, yung siya'y pumasok ng panahong yon para lang magpalit ng liderato, sinundo siya at sasakyan ni Cayetano ang ginamit papasok ng Senado. Nung huhulihin, tumakbo at nagkandara pa. Pagdating ng session hall, nagsisigaw at galit na galit si Bato. Tapos, after 2 days, nagkaroon ng putukan sa Senado galing sa mga baril at bala ng Office of Sergeant at Arms. Ang pinagbabaril, pader at saka salamin. Tapos, nung madaling araw, nakawala. At ngayon ay umaamin pa si Robin Padilla, kanyang kotse ang ginamit ng pag-alis ni Bato. Dinala niya sa Makati. Kaya nga, obstruction of justice ang pwedeng kaharapin. Yan po yan. Under Cayetano leadership. Kaya yung puntao, Mr. Romero, Rene Romero, na-interview at nagsalita, salamat doon sa nag-interview, ay in-expose niya. At yan hindi ho, anong tawag niya, hindi pwedeng pigilan. Karapatan ng isang tao, kaibigan man o kung anumang relasyon, magsalita kung ano ang kanyang nakita, ngayon, at kung anong relasyon, before. Yun ang kanyang inaamin. Matagal daw niyang kaibigan, supporter sila, nire-respeto niya. Pero dahil nga ho, wala nung nakaraang taon sa impeachment, nadismaya siya, lalong kayong nadismaya. Wow! So again, Senator Cayetano, kung gusto mo sumagot, sagutin mo yan, malaya ka. Total, meron ka naman Facebook page, madalas ka nagpe-press conference, madalas ka nagla-live, di sagutin mo yan at pag nakita ko, di gagamitin natin kung ano naman ang iyong paliwanag tungkol dyan. Kasi kaya ako ganyan na sinasabi ko. Si Alan Peter Cayetano po kasi, kahit nung araw pa, namimili yan ng media na magpapa-interview. Namimili yan ng network kung saan siya gusto magpa-interview. Sa totoo lang, style niya ni Alan. Kaya kapag sinabi niyo, ba't hindi ko kinukuha ang side ni Alan? Ayun po yung dahilan. Namimili siya na nag-i-interview sa kanya. O kung saan siya magpapa-interview. Sa network man o sa individual na media. Namimili ang taong yan. Nung araw pa, ugali niya yan. Kaya hindi ko siya nakukuha kung anong side niya. Maliban kung siya yung nagpe-press conference,
at napipick up ko yung kanyang mga sinasabi, ginagamit ko. Katulad nito, ulitin ko, kung maglalabas siya sa Facebook ng kanyang sagot tungkol dyan sa kanyang kaibigan o press conference siya at makikita ko, gagamitin ko yung kanyang panig. Pero yung hanapin siya, malabo kasi nga namimili yan ng kinakausap. Kung ayaw niya sa akin, hindi ko pipilitin. Wala namang mawawala sa akin kung ayaw niya sa akin. Kasi interviewin ko, hindi ba? Ganun lang yun. Prinsipyo, katotohanan, dapat pinaglalaban. Please like and share. Alam niyo mga kababayan, no, padami na lang padami ang umaayaw at saka nag-withdraw ng suporta dito kay Cayetano. Asan pa ho sa taong bayan at saka majority ng mga Pilipino kasi meron hong survey. Di ba merong survey na inilabas na majority ng mga Pilipino, that is 82% yata yun ang lumabas, na ayaw na nila ang klaseng leadership na ginagawa nito ni Cayetano. At pabor na pabor sila na mag-resign na lang sa kanilang posisyon o sa kanyang posisyon itong si Cayetano. Marami hong mga tao ngayon ang nanawagan na sana mag-resign na itong si Cayetano kasi nga sobrang nakakahiya na ang nangyari dyan sa loob ng Senado. Diba? Aside pa doon sa ating post na merong business groups, merong mga pastor, diba? Meron pang eskwelahan nun eh. May eskwelahan na nag-withdraw na ng suporta dito kay Cayetano. So ngayon, pati din ang kanyang mismong matalik na kaibigan at saka pinanser daw di umano ni Cayetano, umatras na din dito kay Cayetano kasi nakita nila ang totoong kulay ni Cayetano dahil daw kay Sara Duterte. Diba sinabi yan mismo ni Rene Romero na kanyang kaibigan, dahil kay Sara Duterte nakita nila ang totoong kulay ni Cayetano. O diba DDS? Tingnan nyo ngayon, wala nang lusot itong si Cayetano kasi marami ng mga taong gusto talaga siyang pinaparesign sa kanyang posisyon. Marami ho dyan. Marami dyan na mas qualified at matino na pwedeng ilagay as a Senate President at ipapalit dito kay Cayetano. Marami dyan, di ba? Mga matino, eksperyensado at alam talaga nila yung batas. Yung hindi nagbe-bend ng law, marami ho dyan. Pero ito kasing si Cayetano, para lang pababor dito kay Sara Duterte at saka sa kanya mga kalyado, gagawin niya na kahit alam niya na siya ay katawa-tawa na dito at nagiging clown na dyan sa Senado. Correct ba, Sir Ivan? Mga DDS. Diba? So, i-advise nyo itong si Cayetano na mag-resign na sa kanyang post or sa kanyang posisyon. Nakakahiya na eh. So, before tayo mag-jump sa ating next topic, mga kababayan, syempre, i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds. Yung una nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So, nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Esing Mariano, Anes Aligre. Shoutout natin si Abby Smith, Mones Borromeo, Abing Sulet from California, USA. So, i-shoutout din natin, nandyan si Jayman Langit, Jean Rabara from UK, Bibian De Vera, kasama din natin si Estrella Ramos, Leonardo Manansala, Elizabeth Habihan, nandyan din si Ryan Estino, Len Mina from Japan, kasama din natin si Felicitas V. Galima from Athens, Greece, hi to Abid Traveler, Lina Sabado, Robert Sembrano, Nestor Potian, and hi to Amado Domagin. Okay, so mga kababayan ko, before tayo babalik doon kay Cayetano, kasi talagang dudurogin natin yan si Cayetano, si pasaway yung gonggong na yan eh. Dudurogin talaga natin itong si Cayetano. Dito muna tayo sa balita, galing ho sa taga-NBI kasi pinapadalhanan nila ng sabina yung si Aplaska at yung mga malapit na kaibigan or yung siguro staff ni Robin Hood Padilla para kukunan dito ng statement tungkol sa ginawa nila. This is an investigation ho na ginagawa ng taga-NBI. For more details, let's watch this. Naglabas na ng sabina ang NBI laban kay suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kaugnay sa pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Kasama rin sa mga pinatatawag ang ilang malapit kay Senador Robin Padilla. 4 na personalidad ang pinatatawag ng NBI para humarap sa investigasyon hinggil sa May 13 shooting sa Senado at sa posibleng kaugnayan nito sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Kabilang narito si suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska, ang Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Jean Robles,
ang tsuhi ni Padilla na si Virgilio Lakay Carino at si Pasay City PNP Chief Joselito Di Sesto. Inaasahang haharap sa mga investigador ang 4 ngayong linggo. Muli namang nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag ang planong pagsubpina kay Nancy De La Rosa, ang asawa ng pinaghahanap na senador. Sa ngayon ay under consultation pa raw ito sa Justice Department. Nirerespeto rin nila ang kritisismo ni Senator Ping Lacson na harassment ang pagsubpina sa misis ni De La Rosa at anyay trabahong tamad kahit pa hindi naman umano ang lokasyon ng senador ang habol nila sa pagpapatawag dito. We are not considering the wife of Senator Bato a suspect or anything, but to shed light. Alam nyo, the people should understand, ang subpoena, hindi kasi subpoena dahil automatic akusado na. Kaya kasi sinusubpoena, you can give reason to shed light on the matter. I respect the position of Senator Lacson. Unang-una, he's giving high regards to the NBI. That is something that we will value. And pangalawa, yung kanyang mga sinabi is sharing his wisdom. That is something also that we can understand and process and can help us to proceed kung ano yung aming direction. Hindi rin uurungan ng NBI ang posibleng investigasyon na isasagawa ng Senado kaugnay sa nangyaring barilan. Una nang sinabi ng Senate Committee on Public Order na ipatatawag nila ang lahat ng law enforcement agencies para sa investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Hindi ako traidor sa Pilipinas. Yan ang pahayag ni Senador Robin Padilla matapos siyang sampahan ng obstruction of justice complaint ng CIDG. May kaugnayan ito sa pagtulong niya umano sa pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa matapos ang barilan sa Senado noong May 13. Git ni Padilla, ipinaglalaban lang niya ang soberanya ng bansa. Wanted si de la Rosa ng ICC dahil sa naging papel niya sa madugong war on drugs ni FPRRD. So dito sa statement ni Robin Hood Padilla, inaamin niya ang kanyang pagkakamali at saka ang paglabag sa batas. Diba? Dito sa kanyang statement, inamin niya na talagang tinulungan niya makatakas itong si Bato de la Rosa. Alam niya, gunggong talaga, no? Buti na lang umamin. Para hindi na mahirapan ang taga-NBI sa kanilang isinagawang investigation tungkol dito sa putukan dyan sa Senado at ang pagtakas ng Senado dito kay Bato de la Rosa. So napaka-easy na lang yan. At saka DDS, huwag kayong magtataka kung mabilis ang investigation. Hindi na yan mahirap imbestigahan. Bakit? Kasi mismo na ho yung mga suspect, mismo na ho yung mga inimbestigahan, sila nang umamin dito through sa kanilang statement. O di ba? Baka sasabihin na naman dito ng mga DDS na ginigipit na ang mga senador dyan sa Senado. Bakit ang bilis ng kanilang isinagawang investigation? Baka daw majority, dahil majority sila, itong mga DDS, ang bilis ng investigation. Hindi na kasi mahirap kasi sila na mismo dito ang umamin. Narinig na nating lahat. Diba DDS? Gets yun na ba? Hindi yan panggipit. At saka ang investigation isinagawa ng ating mga law enforcement dyan sa mga DDS senator na yan, hindi yan pamumulitika, kundi pinapanagot talaga sila sa ating batas. At kung member din ng minority bloc na merong pananagutan sa ating batas, the same rin yan. Pananagutin rin yan ng ating mga law enforcement. Walang pinipili ho yung NBI, walang pinipili yung DILG, CILG, or yung PNP, wala. Kundi nagkataon lang na yung nandyan sa majority bloc, sila ang may mga kaso dito. At sila dito, ang mga pangalan nila ay lumutang doon sa isinagawang investigation ng flood control scam. Diba? Gets na ba natin DDS? So para maintindihan natin, kasi diba lagi lang sinasabi na ginigipit daw yung majority, normal lang yan. Sila ang may kaso dito. At anuman ang ikakaso dito, tanungin nga natin ang mga DDS, ano ba ang ikakaso natin dito or ikakaso ng taga-NBI sa taga-minority? Wala sila Hindi sila involved Hindi rin sila involved sa flood control scam. Nandun lang sa majority, di ba? Kaya nga nakulong na itong si Jinggoy, nakulong na itong sila si Bong Revilla, or baka masunod na din itong si Bongo, masunod na din si Marcoleta, sila si Chis Escudero, at yung mga Bilyar, di ba? Mga kababayan ko, balik tayo dito kay Cayetano. Kasi nga diba kahapon, supposed to be ang schedule ng President ng Vietnam na si Tao Lam ay bibisita doon sa Senado kasi siya ay inimbitahan ni Cayetano. Kaya lang kinansela mga kababayan. Diba? Kinanselo yan ng taga-vice ng presidente ng taga-Vietnam.
Siguro ang rason dito, baka nalaman niya ang ugali ni Cayetano. Baka madamay siya, di ba? Nalaman siguro ni Taulam or ni President Taulam na ganito ho kagunggong itong si Cayetano at kaguluhan talaga ang nangyari sa Senado dahil kay Cayetano. Kaya niya kinansel. Ayaw niyang madamay sa mga kaguluhan dyan sa Senado, ayaw niyang madamay. Umiwas siya sa kaguluhan. So doon na siya dumiretso kay President BBM, mga kababayan. Diba? So marami na hong ayaw dito kay Cayetano. So ngayon, mga kababayan ko, ang nangyari kahapon, diba mayroong press con. Itong si Jinggoy Estrada. Siyempre, doon sa kanyang press con, bida siya. Kasi nga, yun ang kanyang script. Scripted yun. At saka, siyempre, artistahi yan diba? Artistahin itong si Jinggoy Estrada. So alam na natin, expected na yan na yung kanyang ginawa na press con before siya inaristo, hindi yun kusa na siya ay sumuko, kundi inaristo. Gets ba natin DDS? Hindi yun kusang sumuko, kundi siya mismo ay inaristo. Di ba nagtangka pa nga na harangin yun ni Cayetano? So yun ang nangyari, kaya nagkaroon dito ng komosyon, nagkaroon dito ng tension na nagsagutan na at saka tumaas ang kanilang mga boses ni John Vic at saka ni Cayetano. Kasi plano ni Cayetano na harangin yon. Or baka itatakas na naman ni Cayetano itong si Jinggoy Estrada. So ipapakita ko muna sa inyo ang balita. For more details, let's watch this. Ilang oras lang matapos lumabas ang arrest warrant ng Sandigan Bayan para sa isa na namang kasong plunder, sumuko agad sa CIDG si Senador Jinggoy Estrada. Non-bailable ang kaso pero hindi raw siya magpapakanlong sa Senado. Sa pagharap niya sa Senate media kanina, nanindigan siyang hindi siya magpapatinag sa mga hamong kinakaharap niya sa ngayon. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Inutusan ni Estrada ang Senate Secretary para i-hold ang sweldo niya na anyay personal niya raw na pa siya para ipakita umano sa publiko na wala siyang intensyong makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ang kanyang pangalan. Hindi raw siya sasailalim sa Senate custody para gamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga paratang sa kanya. Mariing itinanggi ni Estrada ang mga paratang at giit nitong wala siyang kinalaman sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. Binagit niya ang liham ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na anyay walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Kinwestiyon din ni Estrada kung paano siya nasampahan ng kasong plunder, gayong hindi rin daw siya itinuturong utak o star figure na nasa likod ng umano'y kickback scheme. Kurina inakusa rin ng senador na ilang beses daw siyang nilapitan para talikuran ng Independent Majority Bloc kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso pero tinanggihan daw niya ito. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod nito pero ilalantad daw niya ang mga detalye sa mga susunod na kabanata. Mas pinili niyang manindigan sa kanyang mga prinsipyo at mga kasamahan sa Independent Majority. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. Nakasaad sa warrant na inaatasan ng mga otoridad na arestuhin si Estrada at ang kanyang mga kapwa-akusado at iharap sa hukuman. No bail ang kasong kinakaharap ng senador. Una nang sinabi ng ombudsman na dineliver umano ang humigit kumulang 573 million pesos na kickback kay Estrada mula sa umano'y pagmaniobra sa national budget. Sa kabila nito, nanindigan ng senador na haharapin niya mga paratang sa tamang proseso ng batas at ipagtatanggol ang kanyang sarili sa hukuman.
kasalukuyan. Kasama ni Estrada sa pagdating ang ilan sa kanyang mga kapwa senador sa majority bloc, kabilang sina Senator Amy Marcos, Camille Villar, Rodante Marcoleta at Senate President Alan Peter Cayetano. Dumating din si DILG Secretary John Vic Remulla na nauna nang sinabing dalawa lang ang options para kay Estrada, ang voluntaryong sumuko o tuluyang arestuhin ng mga otoridad. Corina, samantala misulang nagkatensyon pa sa pagitan ni na SP Alan at DILG Secretary John Vic Remulla bago nga itong pagsuko umano ni Senator Jinggoy Estrada. Ginigiit ni Cayetano kanina na ilagay muna si Estrada under Senate custody at naririnig natin siyang sinasabihan si Remulla na kailangang respetuhin ang institusyon, pero ang bala naman nitong si DILG Secretary Remulla ay tila tumutukoy kay Senator Bato de la Rosa at sabi niya, the last person you took in custody escaped. Pakinggan natin yung naturang video. They walk out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. Let's walk. You're asking here. Sir, I'm respectfully asking you. Sir, this is the last person you have in custody escape. Not we cannot do that. That's not for me. It's for the Senate, sir. Sir, that's for the Senate. Sir, in all respect, sir, don't allow us to do that. Sir, allow me. Yes, sir. Right outside the board. Right outside the board. Leave the slides up. Leave the slides up. Just leave the slides up. No handouts. Just leave the slides up. Corina, narinig natin itong si SP Alan na merong tila objection doon sa nangyayaring pag-aresto dito kay Senator Jinggoy Estrada at sinight niya, narinig natin doon sa video, na sinight niya itong nangyaring event around 1990 when then Senate President Jovito Salonga defended then also Senator Juan Ponce Enrile over his rebellion and murder arrest at nirecall ni SP Alan na inobject yung pag-aresto na yon sa loob ng Senate premises and he insisted noon na ang isang active senator could not be arrested sa loob ng Senate grounds while a session is in progress at nadugtungan niya ng pagsagot nitong si DILG Secretary John Vic Remulla na sumisigaw na, Sir, the last person you took in custody escaped, na mistulang tumutukoy nga rito kay Senator Bato de la Rosa matapos umexit ng Senate premises noong May 14 kasunod nung Senate shooting. Corina. Parang iba naman yata yung within Senate grounds at yung while they're in session in the plenary. Pero hindi sila nag-session ngayon, tama ba? Yes, Corina. He was actually talking about walking sa labas ng Senate premises at kalaunay ngang sumigaw itong si DILG Secretary John Vic Remulla. We're actually seeking clarification on what happened during the heated conversation or exchange between the two. Pero sinight niya kasi itong 1990 event sa loob ng Senate premises kung saan nga itong si former SP Jovito Salonga actually defended itong naging pag-aresto kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Base yan doon sa naging linya ni SP Alan kanina. Sa ngayon, Corina, hinihintay natin kung makakarating pa itong si SP Alan. Sabi naman ng Senate Minority members, willing silang maghintay for as long as it takes dahil marami-rami raw ang mga kailangang panukalang i-discuss sa Senate plenary dahil merong mga bill na nasa third reading na. Corina. Ilan silang Senate minority na nandyan? Kompleto ba sila sa attendance? Yes, Corina, all 11 minority members are actually here. Sabi ni Senator Mig Zubiri, wala naman daw nagsabi sa panig ng Senate majority na magka-cancel itong may maka-cancel na sesyon ngayong araw at gaya nga na sinabi ko kanina, merong bills na pending for third reading today. Dalawa dyan ay para sa citizenship ng mga nasa larangan ng sports at sabi ni Zubiri, the
they're ready to work at when the presiding officer comes, sila ay magtatrabaho at dahil meron din daw kasing pending na CA generals up for promotion na paparating daw yung mga kaarawan at kapag hindi nag-convene ang CA ay apektado yung mga general na iyon at posible silang mabypass. At sabi ni Senator Big Zubiri at Senator Kiko Pangilinan, they're willing to wait for as long as it takes. Corina. Diyan sila matutulog? As long as it takes? Ano yan? Meron ba silang deadline? Yes, Corina. Actually, di natin natanong yan doon sa mga senador. Pero ang natanong kasi natin is, nangyari na ba ito before sa Senado, no? Kung meron bang na-cancel na sesyon. Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, it happened before but under force majeure or yung kung merong bagyo or under national emergency. Pagdating doon sa oras, hindi pa natin matiyak sa ngayon dahil sabi ni Zubiri, maaga-aga pa naman daw dahil dapat ay magsesesyon nga around 5 p.m. Corina. Okay, so i-correct natin yung si Corina at saka ang kanyang reporter na hindi ho kusang sumuko yon. Iba ho ang kusang sumuko kaysa sa inaresto. 'Di ba inaresto? Binasahan na ho ng Miranda rights. At saka unang-una, kung kusang sumuko yon, dumiretso na sana itong si Jinggoy Estrada papalapit doon kay CILG Secretary John Vic Remulla. At saka dumiretso na sila doon sa labas. Ang problema kasi, 'di ba, hinarangan pa yon. Gumawa ng eksena, 'di ba, si Cayetano, marami siyang sinabi na igalang daw yung Senado, yung institusyon kasi daw si Enrile, sabi niya ipinagtanggol daw ni Salonga nung siya ay Senate President at wala daw nangyari, kahit isa, wala daw nangyari na merong inaresto sa loob ng Senado. Wala bang inaresto sa loob ng Senado? Nakalimutan ba niya si Trillanes? Na si Trillanes, inaresto ho yun sa loob ng Senado. Si Laila de Lima, inaresto ho yun nandyan sa loob ng Senado. Tapos ngayon sasabihin niya na walang nangyari mga kababayan na meron daw senador inaresto dyan sa loob ng Senado. Okay lang daw doon sa labas. Pero sa Senate premises, bawal daw yan. Ibuti na lang hindi nagpatinag ito si John Vic at meron siyang nagawa na tama at last. Meron siyang tama na nagawa, talagang pinilit niya na kanyang aarestuhin ito si Jinggoy Estrada. Kaya binasahan ng Miranda rights. Gets ba natin DDS? Hindi yun kusang sumuko, kundi yun talaga ay pag-aaresto. Diba? Iba yun. Malaking kaibahan yun. So nga mga kababayan ko, doon sa loob ng plenaryo, diba nandun yung minority? Ang minority naghintay doon. So, ilang oras sila naghintay doon kasi nga merong session. Marami sila doon mga pagdidebatihan, pag-uusapan sa mga panukala, pero hindi umattend itong si Cayetano. Kasi mas gusto niyang samahan si Jinggoy Estrada papunta doon sa korte at saka doon din sa CIDG yata, if not mistaken, mas gusto niyang samahan yon. Bakit? Para for publication. Paipal yon. Para pasikat yon mga kababayan. At para din makuha yung awa ng mga tanga at mga bubong DDS. Paawa effect yon na ipinapakita niya na malaki ang kanyang concern doon kay Jinggoy kasi nga makukulong na. Diba nandun din si Amy Marcos, nandun din si Marcoleta, yung ibang mga majority. Syempre for publication yon. Diba? Propaganda yon. Gets ba natin? DDS, ganyan yan. Kasi hindi naman talaga sila totoong concern. Para lang hindi sila iiwanan ng mga DDS. Kasi kapag hindi nila sasamahan itong si Jinggoy Estrada na inaresto na, magagalit sa kanila yung mga DDS. Gets ba natin? Tingnan nyo ho, mismong kapatid ni Jinggoy Estrada. Anong kanyang sinabi? Si JB Ejercito, kapatid yan, di ba, na Jinggoy Estrada? Ang sabi ni JB Ejercito, dapat manaig yung katotohanan. Kung ano man yung hinaharap ngayon na pagsubok or kaso ni Jinggoy Estrada, dapat harapin niya. Dapat manaig yung batas. O di ba tingnan nyo, mismong kapatid ni Jinggoy Estrada, yan ang kanyang sinabi. Pero itong si Baba, si Amy, si Marcoleta, sila yung mga bilyar, itong si Cayetano, di ba talagang dikit na dikit talaga eh. Di ba? Para yan sa boto, di ba? Dahil dyan sila sinuportaan ng mga DDS. So, kailangan niyang gawin yon. Pero, hinayaan lang nila
ang kanilang totoong trabaho. Hindi sila bumalik doon sa session para magtrabaho. Ang kanilang trabaho para protektahan at gamitin itong si Jingay Estrada. So ang nakakainis pa dito mga kababayan, kasi yung mga minority black, nandun sila sa loob ng plenaryo, sila ho'y pinatayan. Isipin nyo, pinatayan sila ng aircon at saka internet. Galit na galit ho ang minority black. Ito ang ating balita. Reaction din sa ginawa ng majority? Unang-una, violation of the rules to dahil hindi naman pwedeng isuspindi at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. So, clearly violation of the rule. Sir, walang abiso sa inyo? Na formal na sinadaatin? Walang abiso. Hanggang ngayon, sir? Hanggang ngayon. No? Pero may nakita nga kaming post na parang sinasabing hindi na magtutuloy yung session. So, we take it na hindi na magtutuloy yung session. So, yun lang ang nakita namin. Ano nangyayari ngayon yan, sir? Puro ganyan na lang? Mag-adjourn na? So, wala nang work talaga? No, gusto namin magtrabaho. Yun ang gusto natin, magtrabaho. Kasi ako may privilege speech pa ako today about yung protect recommendations. Dapat last week pa yun. Pero hindi natuloy. No? So, ang gusto namin magtrabaho. And we demand na magtrabaho ang Senado. Bukas gusto namin na magkaroon ng quorum. Gusto namin magkaroon ng yung presiding officer, yung open session, para magtrabaho tayo. Sir, sa may paglabag, kung may paglabag, maghahain ba kayo ng complaint or ethics? Well, yun ang pinag-uusapan namin ngayon, but definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority. So, kinancel nila, hindi sila dumating without telling you na cancel ito? Wala, kaya kami kompleto nandito. But walang abiso nga. So, ito na naman yung agenda po ng puto. Sir, sabi ng Police Linggo, Senator Kiko, sir, pabalik-balik kanina yung Senate Secretary. Ano sinasabi niyo? Sen Meng. Nakapakamagpisasilin pa. Sen Meng, may political maneuvering ba doon sa kaso against Sen? Ang galing nila pumunta, no? Nagigipit ba siya, sir? Ginigipit siya? So, dapat may session bukas. Yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Ang ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa? Sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin sa Senado. Okay, Senator Raffy, klaruhin ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet. Sino po? Lahat ng minority? Yeah, sa plenary. Sa plenary na Kasi wala namang any member of the majority doon kanina eh. So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami, nainitan na. Yung pala pinatayan kami. And then gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit na rin. Ano po So talagang sinadya yung tingin niyo po ginawa nilang sinadya mga move. or pinaimbestigahan niyo ba ano ang rason bakit kayo walang aircon, walang internet? Pwede, at sabi niya bubuksan daw pero hindi naman nabuksan. Siyempre, maintindihan ko naman. Nangangamo lang siguro yung taong yan. Yung amo niya siyempre yung SP, hindi naman kami. So, ang importante rito, Cheryl and Julius, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na gusto namin magtrabaho. Kami ay niluklok sa aming pwesto sa Senado para magtrabaho, para dito gawin lahat ng trabaho namin. Kaso, yung majority, mukhang meron natin sila ibang agenda. Isa pa, naawa ako sa tatlong general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then mag-return na lamang sila kawawa dahil hindi sila mapopromote, yung rango nila steady lang. So kawawa itong tatlong generals.
Huli ko na lamang po, Senator Raffy. Dahil sa kaguluhan, pati sila We only saw sa social media yung case. Diba may pinost siya? So, we're preparing a statement. Kasi ibig sabihin, sir, talagang hindi sila dadating, hindi nyo nahihintayin. Uy, hindi pa. Kamusta ka? Hindi kita nasagot ng weekend. Sir, hindi na po, sir, hindi na po. Hindi na darating eh. So, Sir, nagpasabi na sila na hindi sila dadating. hindi nun sa statement ni Senator Alan sa social media niya. You take that, sir? Cancel ka ba? Cancel the session? Was there notice to you na cancel the session? Well, if you see his message in the social media page, sabi nga niya na parang it's a sign of protest on their part. On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? It's never happened. 14 years ako sa Senado. Ngayon palang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Majority, sir. Wala yung majority, di ba? Hindi kayo. So how would you describe? Sir, walang rules talaga. Anyway, we're gonna come out with a statement. It'll come out in 10 minutes. You can make ulit all our maros. So sabi ni Senator Jinggoy, tinreten daw siya kasi. Oh, di ba? Ganyan ho katarantado si Cayetano. Isipin nyo, naghintay doon ang minority, pinatayan ng aircon at saka internet para aalis doon, mga kababayan. Do you think hindi yan alam ni Cayetano? That is very impossible. Imposible yan, Senate President siya. Or baka kanyang mismong utos yun. Napatayan mo na ng aircon doon, saka tanggalan mo na ng internet. Kasi ginawa na rin yan ni Cayetano na nandun pa siya sa house. Diba? May balita yan na ginawa ho ni Cayetano. Yung plano na napalitan na yung si Lord Alan yata yon, 'di ba? Papalitan na yon as a speaker doon. Ang ginawa ni Cayetano, kanyang ginpadlock niya yung house para hindi matuloy yung butuhan, mga kababayan. 'Di ba? Kung talaga pinadlock yung house, tinanggal yung internet. Ganyan ho kagunggong itong si Cayetano. Kaya meron ng history, kaya siya nasanay kasi hindi siya pinipitik ang kanyang gawain. Dapat meron hong maglakas ng loob na pipitikin itong si Cayetano na member ng Senado or ng mga senador. Diba? Para alam niya ang kanyang ginagawa na mali siya. Parang naging silent martial law. Diba yan laging sinasabi ng mga DDS na ang nangyayari daw ngayon ay silent martial law. Ito ang ginawa ni Cayetano, yan ho ay silent martial law. Diba? Hindi ho yan martial law yung pinapanagot ka sa batas at saka arestuhin ka. Trabaho talaga yan ng mga law enforcement. Pero itong ginawa ni Cayetano dyan sa loob ng Senado at nung time doon sa House, yan ay martial law. Diba? So ngayon mga kababayan ko, pupunta tayo dito sa issue ni Sara Duterte. Kasi nga diba kahapon, pumunta na doon sa Senado itong kampo or ang legal team ni Sara Duterte para sumagot doon sa writ of summon na ipinadala ng Senate Court. Itong si Sara at saka ang taong bayan, mamamayang Pilipino, majority ng mga Pilipino, nag-expect na sumagot ito si Sara doon sa writ of summon. Kailang iba ang nangyari. Itong kampo ni Sara Duterte at si Sara Duterte ay hindi sila sumagot doon sa mga akusasyon sa kanya. Kundi ang kanilang banat doon, sila ay nanawagan sa Senado, sa Senate judges na wag daw tanggapin yung mga ebidensyang ibinigay ng House Prosecution Panel. Isipin niyo yan at saka ang kanilang ipinunta doon para panawagan na ibasura daw yung impeachment laban kay Sara Duterte. Di ba akala ko ba gusto niya ng bloodbath? Alam niyo, sinungaling talaga itong grupo ng mga Duterte. Makailang beses nang nanawagan at nasalita ito si Sara Duterte na gusto niya makipag-bloodbath. Makipag-bloodbath pa ng ganyan, pipigilan mo yung impeachment trial, pinapasagot ito si Sara Duterte ng Senate Court. Pero ayaw niyang sumagot bagkos ang kanyang banat, pinapababasura niya yung impeachment trial laban sa kanya. Diba gunggong talaga eh. So ganyan ho ang gawain ng mga DDS. Ganyan ang gawain ni Sara. Alam nyo, kitang-kita na dito na siya ay guilty. Kasi kung hindi pa siya guilty, kusa niyang loob sasagutin ang mga akusasyon sa kanya. Maghanda siya ng mga ebidensya. Pero ang banat dito ng kampo ni Sara ay technical na naman. The same din yan nangyari doon sa isinagawang impeachment proceeding or hearing doon sa House. Ang banat ni Sara
ay teknikal. Nakita natin dito na itong si Sara Duterte ay nag-asa siya sa kanyang mga kalyado na mga DDS senator na ibabasura ang impeachment trial. Diba? So ito ang ating balita. Pinababasura ni VP Sara ang articles of impeachment laban sa kanya. Ito ang sagot ng bise sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Corina, walang impeachable offense na nagawa ang Vice President kaya niya pinababasura sa Senate Impeachment Court ang lahat ng articles of impeachment na isinampa sa kanya ng House of Representatives. Pasado alas 4 na ng hapon nang dumating dito sa Senado ang ilan sa mga miyembro ng legal team ni VP Sara. Dala nila ay 5 maleta na naglalaman ng kanyang tugon at mga dokumento na magpapatibay sa argumento ng pangalawang Pangulo. Pinangunahan ni Attorney Michael Powa ang OVP legal team na naghatid sa Senado ng reply to the writ of summons. Dapat ay nitong weekend pa napaso ang 10 days na deadline ng impeachment court para mag-reply ang Vice President. Pero dahil pumatak nga sa weekend, nasa rules ng impeachment court na ang magiging deadline ay ang kasunod na Lunes. Dumiretso sila sa 6th floor ng Senate building kung saan ang opisina ni Senate Secretary Attorney Jose Luis Montales na siya ring nagsisilbing clerk of court ng impeachment court. Matapos maisumite ang kanilang tugon sa impeachment court ay nagpaunlak ang legal team ni VP Sara na sagutin ang ilan sa mga tanong ng Senate media. Ayon dito kay Attorney Powa, pangunahing prayer nila sa impeachment court ang ma-dismiss ang kaso laban sa Vice Presidente. Git ni Powa, wala namang impeachable offense sa 4 na articles of impeachment. Kanila ring hiniling na huwag tanggapin ang mga ebidensyang isinumite ng House of Representatives. Makakausap po natin ngayon ang spokesperson ng House Prosecution Team, si Lanao del Sur Representative Zia Lonto Adyong. Magandang gabi sa inyo, Congressman Adyong. Magandang gabi po, Ma'am Corina, and magandang gabi po sa inyong mga taga-panood. Tumugon na po ang depensa ni VP Sara sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Ano po? At ipinababasura niya ang articles of impeachment. Handa na po ba kayo sa ganitong senaryo at sa inyong sasagutin? Actually, Ma'am Corina, we acknowledge that when receipt, doon po sa answers nila sa impeachment, articles of impeachment. Pero kung titingnan niyo po, non-answers nga po yung ginawa nila. It's the old rehash arguments po na sinasabi nila from the very beginning. So there's no substantial new arguments that were provided in the answers of the defense. So, kung tatanungin niyo po kami, wala pong pagbabago doon sa dati po nilang sinasabi na questioning the entire process of the impeachment process which initiated by the Committee on Justice. So, kami naman po sa House Prosecution Team, we are studying ang aming pong legal team. We are studying the answers of the defense and we would probably decide on whether to respond to that because there's nothing to respond kasi wala naman po talaga silang sinabi na mga bago as a counter-argument to the impeachment individual specific articles that we have alleged the Vice President. Who is to determine, sir? Kasi kung kayong dalawa lang ang nagsasagutan, wala namang sesyon ng Senado, what can we expect will happen next? Well, after the reply, the comments of the House Prosecution Team, that would definitely be that would start off the pre-trial. And kung hindi po ako nagkakamali, ay naglabas na po ng schedule ang court ng impeachment court yung magiging pre-trial na susunod after the answer of the VP, which now na nakita naman po natin, and the response of the prosecution team, which is within non-extendable 5 days. So we expect that as what the Senate has already adopted in terms of the timeline and schedule, nakaready naman po ang ating House Prosecution Team to comply with the timeline. So, meron din pong kopya, bale, ang mga senador ng lahat ng inyo pong sagutan. I'm sure because they're sila po yung naupo ng mga hukom and we're talking about the impeachment court composed of 24 sitting judges.
But you will still have to respond, hindi po ba? Like, for example, wala namang bago dito. Yun lang, ganun lang kaikli. You still will have to officially respond. Well, that would depend on how the prosecution team will assess and review the answers, and then we will come up with the response. Kasi binigyan naman po tayo ng 5 days, so that would definitely be part of the action that will be taken by the House prosecution team. But definitely, kung tatanungin po tayo, if you go back to the press con at saka yung ano po nila, answers po nila ay rehash naman po, wala naman po, it's a non-answer. So there's no substantial counter arguments, new information or new counter evidences that were provided in their answers. Sa dami po na nangyayari ngayon sa Senado, kayo po ba'y kampante pa rin sa napipintong paglilitis? Well, unang-una, we stand on the principle. Sabi nga po natin over and over again, this is the fight of the Constitution because this is actually a test of our Constitution, how strong our Constitution is despite the political pressure that is happening now. Kami po ay naniniwala na ang taong bayan din po ay invested dito sa impeachment trial po ito at sila din po at ultimately ang magiging judge kung ano po yung magiging resulta nitong impeachment trial na to pag nag-start na po ito. So, yes, we're confident with the support of the public. Nakita naman po natin yan sa mga recent surveys na tumataas po yung rate ng gusto na marinig yung mga ebidensya at gustong umandar ang accountability mechanism ng Constitution natin, and that is the impeachment trial. Di raw papayag ang House Prosecution Team na patagalin pa ang impeachment trial ni VP Sara. Pero inamin nilang sila'y duda sa posibleng maging galaw ng mga senador. The long wait is over. Yan ang reaksyon ng House Prosecution Panel sa pagsagot ng kampo ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court. Ang tagal na po na naghihintay ng taong bayan ng kasagutan ng ating vice-presidente. And even us, the 11 prosecutors, are looking forward to see the answers of the Vice President. Dahil dito, agad-agad na raw bubuo ang prosekusyon ng sarili nilang sagot. Pero inamin ng prosecutor team na hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na official notice o invitation mula sa Senado para sa magaganap na pre-trial o proper trial. Kaya giit ni Luistro, hindi sila papayag na patagalin pa ang proseso. If ever there will be changes to July 6, it should be earlier and not later. That is if our intention is to respond to the mandate of the Constitution, which says, trial forthwith. Aminado si Luistro na meron pa rin silang pangamba na baka maulit ang hindi pagpansin ng Senado sa impeachment noong nakaraang taon. I-oppose namin yun. The Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate rules on impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal. So ang tanong natin mga kababayan, naniniwala ka ba na itong si Sara Duterte ay guilty? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, nandyan din kasama natin si Ashin from Greece, Musang from Leyte. Shoutout natin si Elizabeth Bacolcol, Joy Manipes, Tess Faraon, Apolonio Nocido. Nandyan din si Vilma Micabalo, Felma Cabato. Nandyan din si Evelyn Garcia, Tony De Los Reyes, Jembo Simbrano. I-shoutout natin si Abby Smith from Arizona, USA. Hi to Johanna Ayunan, Bulaklak Kabiling, Terby. Hi to Maria Marilyn Embido Bautista. Nandyan din kasama natin si Olivia Lupigalek, Bidasta Tanyagras. Hi to Arlene Pianar and hi to Armando Calowing. Okay, so mga kababayan ko, yan ating malakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-escape ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer.
Ama naming makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob upang humingi ng iyong gabay, biyaya at proteksyon para sa aming lahat. Pagkalooban mo kami ng pagkakaisa, karunungan, mabuting kalusugan at lakas upang harapin ang mga hamon ng bawat araw. Naway patuloy mong ingatan ang aming bayan at gabayan ang mga pinunong nagsisilbi sa sambayanan. Hinihiling din namin ang iyong espesyal na pag-iingat at patnubay kay Pangulong Bongbong Marcos upang mapanatili niya ang katatagan, integridad at karunungan sa pagtupad ng kanyang tungkulin para sa ikabubuti ng bansa. Naway manaig ang kapayapaan, katarungan at pagmamahalan sa puso ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.